Nung ako po'y musmus malamang, sa panahon na iyon ay nakaranas po din ako ng pang-aabuso. Ito po ay isang bangungot. Ako po ay 12 taong gulang pa lamang po. Yung time na nagsumbong po ako sa mga magulang ko and hindi po sila naniwala sa akin. Ang pakiramdam ko po na wala po akong kakampi na kahit na sino. Binalot po ako ng takot, pangangamba. Nais ko na nga pong tapusin yung buhay kong... Sa usapin ng sexual abuse, una dyan kasi, let's face the reality. Anything that's related to sex, lalo na sa isang conservative culture, katulad na meron tayo dito sa Pilipinas, hindi tayo komportableng pag-usapan. Ikaw na abused ka sexually, all the more na hindi ka komportable na magsalita tungkol sa usapin ng sexual na pang-aabuso. Unfortunately, yun ang exposure ng karamihan ng Filipino children na naaabuso. At dahil doon, hindi siya makasalita ng ayoko at nahahayaan na lang na siya ay maabuso. At mas masakit ito kapag nangyayari ang sexual na pang-aabuso inside the homes. Pag nagsabi sila ng kanilang experience of abuse, hindi naman lahat naniniwala. Tapos sila pa ang sisisihin, and that's the worst part. Bakit ngayon ka lang nagsabi? Totoo ba yan? Imposible yan na tatay mo yun. Kasi, tignan mo naman yung suot mo. Ang sexual abuse, yan yung isang hamon sa usapin ng child sexual abuse. Kasi it's in silence at hindi siya visible. Magandang araw. Ako si Mon Bergonia, Project Chairman of Project Safe Steps. Ang Project Safe Steps kasi, ito yung una at pinakamalaking initiative ng JCI Manila for child sexual abuse and exploitation. So, makipagtulungan tayo with Break the Silence National Network through Stairway Foundation and My Children's House of Hope. Kaya kami sa Stairway Foundation, kasama ang Break the Silence National Network na kasamahan din namin ng My Children's House of Hope, no, sa Break the Silence National Network. Nandito kami para isulong yung pagprotekta sa mga kabataan mula sa pang-aabusong sexual. Napakalaking bagay na ang bata ay marunong magsumbong kung ano man yung pang-aabusong nangyari sa kanya. At ito po ang tinuturo ng Child Sexual Abuse Prevention Program. At isang inspirasyon sa amin na makasama ang mga grupo, no, katulad ng JCI Manila sa misyon na ito na bumuo ng mas ligtas, no, mas safe na environment para sa mga bata mula sa pang-aabuso, lalo na sa pang-aabusong sexual. Makagawa ng isang kampanya na ma-amplify natin yung message na ang child sexual abuse and exploitation ay isang bagay na dapat pag-usapan, isang bagay na malaking problema, pero hindi ito natututukan at may mga tao na takot lumapit at takot magsabi. Sa ating mga kabataan, sa una ay nakakatakot at punong-puno tayo ng pangangamba kapag tayo nagsusumbong. Huwag po tayong makakalimot na magsumbong sapagkat mayroong mga tao pa din na maniniwala sa atin. Bawat araw ay may pag-asa, huwag kayong panghinaan ng loob. Kumuha kayo ng lakas ng loob, magdasal kayo upang mawala na ang mga hinanakit nyo sa buhay. And mas kumuha kayo ng lakas lalo na sa mga taong naniniwala sa inyo. Recent studies ni UNICEF, 1 out of 5 na Filipino children aging from 13 to 17 years old naaabuso. And 97 of which hindi nagsasabi. So yun yung susubukan nating bumaba. Hindi man natin makita ngayon, pero in the future generation, sana magkaroon ng long-lasting impact itong proyekto.
Sa lahat po ng My Children House of Hope, lahat po ng kabataan doon ay nagpapasalamat po sa malasakit ng JCI Manila sapagkat sa kanilang mga proyekto at sa kanilang advokasya ay mas nakakatulong po ito sa mga katulad kong kabataan na naaabuso, lalo na po yung sa Break the Silence Music Festival upang maipalaganap sa buong kabataan ang protection ng bawat isa. And if empty cans were all I have, what a joy. I never fight to take someone else's coins and live with fear like the rest of the boys. Paraiso, help me make a stand. Paraiso, take me by the hand. Paraiso, Together, let us all break the silence. make the world Together, let's all break the silence. what a joy this tide and come. Together, let us all break the silence.